Mga ganun ha, yung tipong naging mysterious ka na hindi mo sinasabi yung lahat-lahat sa kanya. Okay? Na for sure talaga mag-alala at saka mag-alala yung partner mo sa'yo. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito, isang technique para mag-alala siya na mawala ka. Okay? So ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung mabisang technique para mag-alala rin talaga ng sobra yung partner mo na baka mawala ka. Kasi sa totoo lang is, kaya nagkakaroon ng kampante yung partner mo na ikaw itong natatakot once na ikaw din mismo ay nagpapakita na takot ka na mawala siya. So kailangan natin itong baliktarin, na siya din yung bigyan natin ng takot na ikaw naman itong mawawala. Kasi once na maramdaman ito ng partner mo na may takot ka na mawala siya, yes, talagang lalaki at lalaki yung ulo niya. Mas lalo siyang makakampante. Again ha, ito mga utol, nasasabi ko na rin ito dati, na once na yung isang tao ay mauwi sa sobrang pagkakampante, ay dito pa mas lalong nakakagawa ng hindi kaaya-aya or yung mga hindi mo nagugustuhan. Like for example ha, kahit ako, let's say jowa kita o girlfriend kita. So ngayong hindi na ako takot sa'yo, mas lalo akong nakakampante na nandiyan ka lang dahil ikaw pa itong may takot na mawala ako. So ngayon pwede kong gagawin yung lahat na gusto kong gawin talaga. Kahit titingin ako sa babae, sa ibang babae, kahit magpa-follow ako ng maraming babae dyan na malalaki yung mga dibdib or yung mga hinaharap. Yes, or di kaya is kakausap ako sa ibang babae. Oh no! Ha, which is sa sobrang pagkakampante na dahil ikaw yung may takot na mawala ako, is talagang magagawa ko lahat ng mga bagay na ito. Dahil wala akong takot sa'yo. So na which is dahil din sa trato na pinapakita mo sa akin. Dahil ikaw itong threatened, ikaw itong may takot na mawala ako. So again, that's why matagal ko na itong sinasabi or tinuturo na huwag mo talagang ipakita sa partner mo na may takot ka na mawala siya. Ha, yung iba pa nga dyan, karamihan is sinasabi sa mga partner nila na takot ako mawala ka, mamamatay ako kapag mawala ka, hindi ko kayang mabuhay kapag mawala ka. Naku po, okay lang sana yan kung yung partner mo is hindi abusado or malaki yung respeto sa'yo, or marunong magbalik ng tanaw ng loob sa'yo, or marunong din mag-appreciate. Pero paano ngayon kung yung lalaki or yung partner na sinasabihan mo ng ganito is maabuso or lumalaki yung ulo, na yung tipo na pwede kang lokohin talaga. Uy, okay to, may takot siya na mawala ako. So binigyan mo siya ng kampante na kahit ano pala yung gagawin niya is ikaw pa itong may takot na mawala siya, na which is for sure hindi mo alam kung anong dapat mong gawin or wala kang maggagawa kahit magloko pa siya. Yes, sinabi mo mismo nang harap-harapan sa kanya na hindi mo kayang mabuhay kapag mawala siya. So again mga utol, Kuya Kiko, what if nasabi ko na yung lahat-lahat ng ito sa kanya? Na palagi na lang akong may takot talaga na mawala siya. Ginagawa ko yung lahat-lahat, nag-e-effort ako, nag-e-invest ako, pinapakita ko na mahal ko siya para hindi siya makakagawa or hindi man lang siya makapag-isip para ika-aatras niya sa akin, na para magloko siya. So that's why ginagawa ko ang lahat-lahat, Kuya Kiko. So ito ngayon mga utol, na lahat ng ginagawa mong ito ay mali, na for sure mauuwi lang na mas lalo kang maaabuso. And then sigurado yung kahahantungan ay hihiwalayan or mas lalo ka lang masasaktan.
Okay? So ito mga utol actually, dalawang technique lang naman yung pinaka-importante sa lahat-lahat na pwede ninyong gawin. Na which is ituturo ko sa inyo na napakasimple lang alalahanin, pero I don't know kung magagawa nyo. Which is, pero ito ang kailangan. Ang una sa lahat ay less talk ka. Yes. Kung dati kang makuda, madaldal, lahat-lahat sinasabi mo sa kanya na may takot ka, na pinapakita mo na may excitement ka, na-excite ka palagi pagdating niya or pagdating sa kanya. Yes, or din sa pagdating niya, na-excite ka, namimiss mo siya, na ikaw pa itong nag-e-effort, ikaw pa itong nag-a-action or nag-take actions para lang mag-stay yung relationship ninyo. Kung dati kang ganito utol, subukan mo na maging tahimik muna. Kasi for sure, magtataka or makikita ito ng partner mo. Uy, teka lang, bakit parang sobrang tahimik niya ngayon? Parang hindi na siya gaano nagsasalita. Parang hindi na siya na-excite. Yes. Dito pa mas lalo naggagawa ng paraan yung partner mo. Lalong-lalo na kapag siya mismo deep inside sa sarili niya na may takot din na mawala ka. Kaso lang minsan nawawala yung takot niya kapag inunahan mo na ikaw mismo ay takot na takot din na mawala siya. That's why utol, wag ninyong pangunahan talaga yung lalaki. Wag na huwag kayong mag-initiate. Hanap kung ano yung nararamdaman ninyo. Mas mainam na paunahin nyo muna na magsalita or na magsabi or magpaparamdam yung lalaki sa inyo bago nyo gawin yung mga bagay-bagay din. Or mas mainam is go with the flow ka na lang muna. Okay? So ganun pa man, sa una natin is less talk ka, na for sure talaga malaki yung pagbabago mo dito utol, na mapapansin talaga ng sobra ng partner mo, na which is dito rin talaga siya makapag-isip-isip na kung ano yung meron or kung ano yung mga nasa isip mo. Minsan magtatanong pa ito, ano ba yung iniisip mo? Yes, and then sasabihin or sasagutin mo na lang na wala, may iba lang akong iniisip, or gumawa ka na lang ng dahilan na ganito kasi nag-iisip ako kung anong uulamin natin mamaya. Yes, mga ganun ha, yung tipong naging mysterious ka na hindi mo sinasabi yung lahat-lahat sa kanya. Okay? Na for sure talaga mag-alala at saka mag-alala yung partner mo sa iyo. Matatakot din siya na baka mawala ka sa kanya. Ha? So yun, and then ito yung pangalawa natin is huwag maging clingy and needy. Ito mga utol, napaka-importante ito sa lahat-lahat. Nakaramihan talaga more on sa babae na ginagawa ito, yung pagiging needy and clingy. Hala, mas malayo ito sa unang tip natin. Kasi kung nagiging clingy at needy ka, nagpapahiwatig o nagpapakita rin ito ng excitement, na na-e-excite ka palagi sa partner mo, napatay na patay ka sa kanya. Pero kung hindi mo ito ginagawa, let's say sa ngayon, kung dati ka nga clingy and needy and then sa ngayon is binago mo, yes, magtataka rin ito yung partner mo na uy, teka lang, bakit parang hindi na siya naglalambing sa akin? Bakit parang hindi na siya pabebe? Bakit parang hindi na siya tumatawag, hindi na siya nagchat-chat? Dati is patay na patay ito sa akin. Na hindi man ako makapag-chat is marami ng missed calls to. Marami nang paulan na mga or binabatong mensahe sa akin, pinapaulanan ako. So ngayon bakit kaya nagbago? Yes. Ito mga utula, once kasi na walang makukuhang validation yung mga partner ninyo kung bakit ka nagbago, mas lalo itong mag-alala at saka makikurious. So hayaan mo lang na yun at yun ang palaging iikot sa kanyang isipan. Huwag mong bigyan ng validation. Once kasi na binigyan mo na ng kasagutan is wala na. Alam niya na kung ano yung mga plano mo. Alam niya na kung ano yung mga nasa isip mo. Pero kung hindi mo ito lahat-lahat sinasabi sa kanya, siya at siya mismo yung mag-iisip at saka mas lalo mong mabibigyan siya ng takot na baka umatras ka sa kanya. Kagaya lang din ito sa panliligaw. Dati kasi less talk ka. Hindi ka clingy, hindi ka needy. Hinayaan mo lang siya. Di ba mas lalo siyang nagpupursige? Pero Kuya Kiko, what if sa ngayon iba na eh? Naging kami na. Pero ganun pa rin yan utol pagdating sa aming mga kalalakihan. Once na naging tahimik yung babae, di ba? Kung napapansin niyo is mas lalong nagpapakitang gilas yung lalaki. Yes po. Ganun lang po yung tanging technique natin na para mas lalong mabigyan mo ng takot yung partner mo. Less talk and duwag maging needy and clingy. Okay?
So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So ingat kayo. Maraming salamat. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.